We're going to read 2 Timothy chapter 3 verse 16. Amen. Nasa screen. Ato adang basahon. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. Pasalamat kita nga ang Ginoo nagbilin sa iyang pulong. Amen. Pinaagi niini dirita makat-on kung unsa gyud ang atong insakto nga doktrina. By the way, we're going to touch a part of doctrines karong panahuna sa atoang Sunday school. Amen. Now, Dr. Charles F. Stanley said, "Obey God and leave all the consequences to Him." There are times dili nato masabtan kung unsay gusto sa Ginoo tong kinabuhi, but we are commanded to obey. Amen? But then, makita ginato ang saving grace sa Ginoo. Now, we are also told to fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen? Don't forget, Jesus saves. Now, we're going to sing the Old Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2, Ezekiel and Daniel, Uzziah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, for the New Testament. First stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts, and to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Okay, at this point of time, akong hangyo na matagusal, let us all rise. Kindly get your Bibles. We're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1, we're going to read from verse 18 up to verse 20. Now, if you could hear that sound, amen, malipay ka. Bahalag alingugngog na sila sa ubos, pero madungog na nimo nga nag-awit sila para sa Ginoo. Maunay dako na tong kalipay. Amen. Let us continue to pray alang Sunday school nato sa atong mga kabatanunan. Let us continue to pray alang sa atong ministry alang sa atong mga kabatanunan. Amen. By the way, atong choir directors nagpa-pray siya for the DVBS. Amen. Atong iyampo nga makandakta niya na atong i-pray nga maka-take part ta sa ilang DVBS. Amen. Once again, 1 Timothy chapter 1 verses 18 to 20. Say amen kunahan na. Now we're going to read this in unison starting from verse 18. Amen. Verse 18, ready, read. This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare. Verse 19, holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. Verse 20, of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Pagapanalanginan sa Ginoo ang iyang pulong atong gibasa karon, ato ang eduko itong mga ulo magkamputa. Buhi ug balaan nga Dios makagahom sa tanan. Tag-iya sa langit ug sa yuta Dios nga balaan.
Salamat kay Amahan sa paghatag kanamo og pribilehiyo nga makasimba kami kanimo niining adlaw sa Domingo. Salamat Lord bisan pa sa mga kauban namo nga nanggibiyahe ani mga simanaha. Salamat sa pagpaabot kanila safely sila mga destinasyon. Salamat Amahan bisan pa sa imong divine protection. Salamat Lord bisan pa sa imong blessings nga imong gibubo sa answered prayers. Salamat kaayo. Salamat kay Amahan bisan pa sa among mga kauban Amahan nga naay dakong kasing-kasing alang sa pagsimba kanimo. Heavenly Father, mangay kami kapasayloan sa among mga sala. Kung nakasala man kami kanimo, sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, pasayloa kami Lord kung nasakit man namo ang balang espiritu. Karon taknaa pagasimbahon kanamo, ay namo ginapangamuyo kanimo Amahan, nga ikaw nga nagtan-aw kanamo, malipay unta ka sa among ginahimo. Hamong ginapray kanimo Lord, i-bless ang tanan parte sa among panimbahon. Pangayuon namo ang dakong gahom ug tabang sa Holy Spirit. Kaalam sa pagsabot sa imong pulong, kaalam sa pag-expound sa imong pulong Amahan. And we are praying, Heavenly Father, to use me as a channel of blessing as I teach the Sunday School this afternoon. Amo po dusab ginapangamuyo Amahan imong panalangin alang sa among Sunday School sa mga kabatanunan. I-bless sweet o God, bisan pa yung mga kauban nga nagtudlo. Amo ginapray Amahan nga ikaw Lord mabless ka sa mga kinabuhian ng mga bataa. Amo ginapangamuyo kanimo Amahan, i-bless among children's ministry. We are praying Heavenly Father to help us to have a good program alang sa mga kabatanunan. Amo po dusab ginapangamuyo kanimo Lord, mahimo unta na silang panalangin Amahan alang sa ilahang mga ginikanan. Mahimo unta silang panalangin alang sa community. Mahimo unta silang panalangin alang sa mong syudad, bisan pa sa mong nasod, Lord. And we are praying, Heavenly Father, that you're going to constantly guide them. Amo po dusab ginapangamuyo kanimo Amahan, i-bless Amahan ang matag usa nga maminaw sa imong pulong karon. We are also praying, Heavenly Father, to bless our choir, bisan pa minsahe silang awit. Bless also our tithes and offerings. Help us, Lord, to support missions. Bless also, Lord, our preaching service nga pagadalon sa ang pastor. We are praying, Lord, once again that the Holy Spirit is going to empower him. Among ginapangamuyo kanimo that you're going to use our pastor mightily today. Bisan pa sa mga kauban, Lord, nga nagtinguha nga makasimba karong adlaw, paabtas sila safely diri sa balalampuanan, O God. Among ginapangamuyo kanimo Amahan, kwa ang tadan babag, Lord, sa mong pagsimba. Bisan pa, Lord, sa mga kauban nga namugnaw na alang sa pagpangalagad kanimo, that we are praying, Heavenly Father, that you're going to touch their hearts and renew their call, Lord, alang sa pagpangalagad kanimo. Sa mga kasimbahanan Amahan nga nagasimba sa Espiritu kamatuuran, hamong ginapangamuyo, hatagi sila kadaugan silang panimbahon karon. Bisan pa Amahan, namong ginapray kanimo Amahan, kung na may first time visitor this afternoon, nga masabtan unta niya ang simple plan of salvation, O God. We are praying, Lord, that you're going to bless each and every one. In Christ's name we pray and the forgiveness of our sins. Amen. Okay, let's all be seated. Once again, mayong hapon sa Matagusa. And we're going to continue with the lesson, no? Warning for God or wrecked into pieces. Amen? Now, nasayod ta sa passage nga itong gibasa in verse 18. Gipasabot diha that there is a war ongoing. Amen? But that by the time that you receive Christ as your Lord and personal Savior, naa na kay parte sa maong nga gubat. Amen? That is an unseen war, dili nimo makita, but the truth it is still ongoing. Amen? Karon sa atuang kalibutan, naay nang gigubat ang tungod ni ana, apektado ta. Amen? Apektado ta. Ang gubat between US, Israel versus Iran, ang karon mo hinungdan nganong taas kayo ang ato ang fuel. Amen? Ingon ana, there are effects of war. And I tell you Christians, even in this unseen war, kani nga gubat nga di nato makita, daghan og epekto niini kung pananglitan naagyoy gubat nga mahitabo.
Amen? And that's the very reason why ang matag usa ka nato giawhag ta sa Ginoo nga mangandam ta. Let us fortify our faith, lig-uno na to atong kinabuhing Kristohanon. And I tell you, we are more than conquerors sa tanan nga nahigugma sa Ginoo. Amen? Now for this part, we're going to discuss the belligerence in beliefs and blamelessness. Amen? Diha na to gikuha ang ato pagtulunan sa versikulo in verse 19, a part of it that says, holding faith and a good conscience. Amen? Now, kani nga pagtulunan, si Apostle Paul, giawhag niya si Timothy nga sa mission field niya, giingnan siya nga, Timothy, kinahanglan naa kay kuptan nga duha ka weapons nga importante kayo ni sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Now, huna-hunaan nilang po mga Kristohanon, kung mao ni ang instruction ni Paul ngadto kang Timothy, then mao pud ni ang instruction niya alang sa matag usa karong kahaponon. Amen? Giingnan ta, we must hold our faith and a good conscience. Amen? Kaning duha importante kaayo ni nga imuhang panangga or pakigubat nimo sa dili nato makita nga gubat. Amen? Now, giingnan diri si Timothy. Timothy, kinahanglan, you must have a good grip of your faith. Amen? Now, kana bang giingnan ka, holding faith, buot pasabot niya na naakay maayong pagkupot. No? Kung nagkupot pa lang ka o usa ka pisi, kung nagtag of war mo or nag-iluganay mo sa pisi, kinahanglan insakto ang imuhang kupot. Amen? Now, at times, makita nimo sa mga salida na ay mga tao nga ipangbitay sa taas sa building nga ang ilang kuptan ragid intawon kay pisi. Makaingon jud ka nga grabihan ni mga tawhana og mga kamot, oy, mura mga tuko. Murag mga tuko nga in the sense nga dili man sila masagirit every time nga mupukupot sila sa PC pasaka. Amen? Now, that is a very good example nga maayo ka imong grip. Amen? Now, every time kung imong hunahunaon, kung naa ka nga murag kahagbungon na ka, PC ray gadala sa imuha, nagbitay ka, kinahanglan di gyud to nimo buhi-an ang mao nga PC or you must have a good grip or else pwede ka nga mahagbong mo'y hinungdan sa imuhang disgrasya. Amen? Gingon ana pag-illustrate diri nga lig-on gyud dapat ang imuhang pagkupot sa PC. Amen? Christians, ingon ana sad ato ang kinabuhing Kristohanon. There are plenty of reasons nga nung mabuhian nimo ang pisi nga imong gikuptan. Amen? No, in real sense, naay mga tendensiya na nga gipaningot ang imong kamot, mao na nga ninguslo. Naay time siguro nga gikapoy na kaayo ang imuhang kamot, dili na makahold og tarong. And that's the very reason why imuhang mabuhian. But Christians, we are really encouraged nga to take hold of that grip. Amen? Ug unsa man na kinahanglan na akay insakto nga pagtuo. Amen? Now, your belief, ang atuang pagtuo, plays a vital role. Kung unsa man gani imong gituhuan, it will greatly affect kung unsa ang imuhang behavior. Amen? I hope masabtan na nimo nga kung unsa imong gituhuan, it will greatly affect your behavior. Amen? Mao na mga Kristohanon kinahanglan maayo gyud ang atoang kupot sa atoang pagtuo. Amen? Now, dili unta ta basta-basta na lang nga mubuhi. Baliko na to. There are times nga ang atoang kupot usahay malusan. Amen? It tells us
nga ang imuhang pagtuo dili kayo ingon ana kaligon. There are times the attacks of Satan mao'y hinungdan nga muhuslo gyud ang ato ang pagkupot. There are times nga mga problema nga atong giatubang sa kinabuhi, our trials and tribulations, usahay mao ni hinungdan nga dili kayo lig-on ang ato ang pagkakupot. Amen? Christians, paliko na to, giawhag ta, nga kinahanglan lig-on ang ato ang pagtuo much more sa ato ang doktrina. Amen? Now, baliko na to, 9 times, kamo, mubigay gyud ang ato ang paghawid. Amen? Now, that is the lesson nga gusto ipasabot ni Apostle Paul ngadto kang Timothy. Now, Christians, naay times nga kung pananglitan dili gani kay lig-on ang ato ang pagtuo ngadto sa Ginoo, that we will lose also our love alang sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? We're going to read Revelation chapter 2 verses 45. Nasa screen ito daw basahon. Ready, read. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of this place, except thou repent. Now, the passage that we have read in Revelations, naghisgot ni sa church sa Ephesus. Amen? Now, naagid ay tendency nga ang usa ka simbahan which is ordained by God, naa siya'y tendency nga mawad-an siya gugma sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Naa siya'y tendency, baliko na to. Mauna, mga Kristohanon, kinahanglan bantayan nato ni sa tong church nga dili ta mamahimong susama sa Church of Ephesus. Amen? Now, laliman ka o. This is addressed to them, and I tell you, dili ni angay kumpiyansahan kung unsay giistorya sa Ginoo. Amen? Giingon niya diri. Remember therefore from whence thou art fallen, and what? Giingon niya? And repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick. Now, mga kaigsunan, God wants our fellowship. Amen? When our love declines for Him, we eventually drift away spiritually, and our dedication and service die. Now, this is what eventually happened to the church of Ephesus, no? Nawad-an sila gana sa pagpangalagad sa Ginoo. Nawad-an sila gana sa ilang serbisyo. Much more siguro, mawad-an na gana sa pagsimba. Amen? Mga kaigsunan, baliko na ako, kung ingunani na ang status sa imuhang kinabuhi, akong giawhag ang matagos sa susama sa giingon sa Revelations, repent, pangayog pasaylo sa Ginoo, and mubalik ka sa pagpangalagad. Amen? No? Para dili ta mahimong susama sa Church of Ephesus. Now, consistency in dedication to Christ is maintained by intimacy with Him. Amen? If you will develop a close relationship with Jesus Christ, it will help you to avoid deficiency in your dedication and delinquency in observing spiritual disciplines such as prayer, Bible reading, church attendance, tithing, and telling others about Christ. Amen? Consistency ang gisgutan nato, mga kaigsunan. Now, ato ang ihatag o example. Ang duha ka magtiayon, kung magsigi ni sila og kuyog, magsigi ni sila istorya, they will share a good bond, and I tell you, mas mahimo pang close ang ilahang relationship. Amen?
Siguro from time to time magsigig tawganay, magsige siguro og message magkumustahay. It will develop a good intimacy alang sa magtiayon. Amen? Much more sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Amen? Consistency ang giingon diri buot pasabot niya na kung pananglitan nagisgot ta og pagsimba sa makanunay nagasimba ka. Amen? Gawas na lang siguro to nang gibiyahe no. Kay nailagyo kayo nga mubiyahe. Pero giawhag gyud ang matag Kristohanon nga kung mahimo og naa kay kahigayunan, musimba gyud ka. Amen? That is very very important alang sa usa ka Kristohanon. Now, sa kana nga pamaagi, malig-on ang imuhang relasyon ngadto sa Ginoo. Not only going to the church, gingon pa diri, how about your tithing, no, sa paghatag nimo sa Ginoo? Christians, by the way, we are telling us about tithing, no, atuan ning giwali diri because we want everyone to be blessed. Amen? We want everyone to be blessed. Last week, naistoryahan namin ni Papang, gadaghan kayo sa mga foreign churches nga gusto mo suporta sa mga lokal nga simbahan diri sa Pilipinas. Amen? Kani to tell you honestly, kani ang atong church, kani atong gipangayuan aning atong lesson karon si Dr. Rad Maton. Gina-email lang ni pastor, no? Nag-email. Ang atuarag yung ginapangayo sa iyaha is all about sa atong lessons nga atong igatudlo. Amen? Now, mangutan na siya, kumusta naman mo diha? Kumusta ang numbers sa inyong church goers? Reply po si pastor nga, igan-ani lang mi kadaghana. Mostly, nag-form part sa among service ang ako ang pamilya. Then, naapoy mga uban pamilya, nagasimba na. Nagsigi siya pangutana kung pila na gid ang nagasimba and kung kumusta na atong church building. Abi ninyo no, sa dakong galipay nato, nag-send siya amount enough para makapatiles ta diri sa tong simbahan. Amen? But abi ninyo, to tell you honestly, kana nga mga panalangin at times i-abuse na sa uban nga missionaries. Amen? Instead nga maningkamot ang usa ka iglesia, magsalig na hinuon sa uban. Amen? Mao na nga si pastor niingon siya, enough na ning iyang blessing nga gihatag diri nga support. Why? Kay kung sa kanunay tang magsalig sa ilaha, I tell you, sila mo ay mas panalanginan. Kita nga mga members sa church, dili ta panalanginan sa Ginoo. Amen? Because we want to teach everyone about cheerful giving. Amen? Maogid na ang ato ang giawhag sa matag usa nga mahimo tang manggihatagon. In that way, kita pod sa atong kabahin, kita po'y panalanginan sa Ginoo. Amen? Now, consistent in church giving, naakay dakong kasing-kasing sa pagsimba sa Ginoo, pinaagi sa imong paghatag, I tell you, you're going to be blessed by God by that. Amen? Now, gignan pa ta, where your treasure is, tuwa po dadto ang imuhang kasing-kasing. Amen? Now, when you give to God, ang imuhang treasure gibutang nimo sa Ginoo. Amen? And I tell you, ang imuha pod usang pagbati tuwa pod sa buluhaton para sa Ginoo. Amen? I hope masabtan nato na ang kana nga mga principles, giving to God, it increases your love for God. Amen? Like for example, no, kita sa ato ang kabahin nga mga citizens, we cannot help nga masakitan ta nga makabasa ta og mga balita about corruption. Why? Tungod kay
naatay pagpakabana sa tong nasod kay gahatag ta og tax. Amen? Isn't that right? Sakto ba? Naa kay pagpakabana sa imong nasod, naa kay gugma sa imong nasod. Why? Because you are giving. You are giving your tax. Mauna nga medyo masakitan ta about corruption. Now, in the real sense, naa kay pagpakabana sa simbahan sa Ginoo when you are giving to God. Amen? And maunta na ang gusto sa Ginoo nga naatay pagpakabana alang sa iyang buluhaton. Amen? Now, gingon pa diri consistency in telling others about Christ. Amen? When you share about God, mauna siya importante kayo, let us be consistent. Like for example, if you're going to give tracts, when you are sharing somebody, when you are telling somebody about the word of salvation, then let's be consistent about it. Amen? That is how we maintain intimacy. Amen? And labi na gyud ang atoang means of communication. No? Unsa man atong means of communication? It is by reading the Word of God, and it is about praying to God. Amen? When you are praying to God, ikaw mo'y nakigistorya sa Ginoo. But when you're reading the Word of God, ang Ginoo nakigistorya sa imuha. Because communication is a two-way process. Amen? Importante kayo, baliko na to, our intimacy with God. Diha ta mo grow sa ato ang pagtuo. Amen? Walking with God will increase our dependency on God. Bali mga Kristohanon, ang atuang nature is that moabot gid ang time if you're going to observe nature itself. Itali gina niya no, mag-observe ka og mga manok sa una gabuhi kog mga manok. Every time nga mamiso na gani, naa gyud nay certain nga pangidaron nga buhi-an na sa inahan ang iyang mga anak. On the same manner, kita sa ato ang pagkatawo, na certain parts itong kinabuhi nga kinahanglan mo buya putas itong panimalay. Na certain parts itong kinabuhi nga di na ta magsalig sa itong mga ginikanan. Amen? But you know what? Lahi ang Ginoo. Amen? Diha ni mo masabtan that the nature of God, lahi siya sa ato ang nature. Why? Tungod kay gusto niya hantod sa imo ang kinabuhi, you're going to be dependent with God. Amen? Gi-illustrate sa itong pastor sa una, unsa man dining dependent ka sa Ginoo. No? Even with the smallest things sa imong kinabuhi, kinahanglan ma-dependent ka sa Ginoo. No? Gingon niya, kung pananglitan na ado kay lapis, nga tungod sa imong pagtahal, nagkagamay, hantod nga nawala ni, ang imuhang pagpakita nga dependent ka sa Ginoo is that sa diha nga nawala na ang kinahanglanon nimo siya, iampo daw gihapon nimo sa Ginoo nga Lord, makit-an unta to nako. No? No, ingon na lang with that very small matter kana nga mga butang, pwede naman ta ka nga mopalit na lang kus tindahan. Oy, hasol-hasol og pangita. No? But then it is not. Mga kaigsunan, ingon ana kanang hatagan ni mog dako kay importansya nga bisan sa mga ginagmay nga butang sa imong kinabuhi, you learn how to call upon God. Amen? Let us be dependent with God. Amen? Baliko na to. That is how we maintain our intimacy with God. Now, regarding our beliefs, gignan ta, diri ni Apostle Paul, let us take hold of that belief. Amen? Ato adang hawiran kana nga pagtuo, kinahanglan lig-on ta diring dapita, no? Gingon diri sa ato ang pagtulunan na dira sa screen. Na ay mga several questions nga naa diha which seems very familiar, which seems nga murag ordinary ra kaayo. But then kung atuan ning hatagan og bililhon nga pagtuon,
diri na to masabtan nga importante day kay ni. Amen? Now, kung inyong mahinumduman, ang last na to nga gidedicate diri si Hiraya. No? Gidedicate na to sila, but before we dedicate Hiraya, na ay mga pangutana nga gipangutana ang atong pastor alang sa mga ginikanan. Amen? And kani siya usa ni sa mga gipangutana ni pastor. And why is that? Tungod kay kung naa kay pagtuo sa Ginoo, it is founded by these questions. Amen? Now, one of the question is that gipangutana diri, do you possess a firm hold on the death, burial, and resurrection of Jesus Christ? Amen? And that eternal salvation is only found in Him? Amen? That is a very good question. But then, baliko na to, that question forms a fundamental doctrine alang sa matag Kristohanon. Amen? Why? Tungod kay ang doktrina sa tao, gusto niya dungagan ang pamaagi sa kaluwasan. Amen? Pwede ang tao nga kung pananglitan di kay ka-firm ug makahimamat ka og tao nga naapoy kaalam sa Biblia, moingon siya, ay, pagbuhat rag maayo, ay maluwas ra ka. And kung wala kay insaktong doktrina, masabtan nimo, walay pamaagi sa kaluwasan, kita di takaluwas sa ato ang kaugalingon. Amen? Now, how about the death, burial, and resurrection? Christians, kung walay kamatayon nga nahitabo, wala untay bayad sa ato ang mga sala. Amen? And that's the very reason why we should have a firm belief on the death and resurrection of Jesus Christ. Now, kung wala po ning bakod si Jesus Christ, walay bili ang iyang pagpakamatay sa cross. Amen? Sa daghan kayo nga religion sa kalibutan, it is only Jesus Christ nga gipildi niya ang gahom sa kamatayon. Amen? Maog yun usa ka butang nga gikahadlukan sa mga tawo. Amen? Sa una, magkatawagan mi ni Jik kay every time nga mapabuyagan ni siya siyang mama, ingno na gani siya siyang mama na, Jik, mamatay na gyud ko. Muhilak dayon ang bata, dayon muhag na dayon siya siyang mama. Kay mahadlok siya anang word nga kamatayon. Amen? Bisan sa kagamay sa bata, nakasabot siya sa concept sa kamatayon. And I tell you, mao ni gikahadlukan sa ubang tawo. Amen? But then, balik ko na to, gipildi ni Jesus Christ that is a cross. Now, the second question is, do you believe that the Bible is the Word of God? Amen? These are fundamental doctrines. And by the way, naa kay masugamak nga tawo nga moingon, tuo man ka na hinimo ra man nagtao. Amen? And on that real sense nga makasabot ka, hala bitaw day no, basig hinimo ra nig tawo, then hinay-hinay na dayon o mawad-an ka o gana sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Amen? Mao na siya nga baliko nato every time nga magsugod ta diri sa ato ang Sunday school, ato itong ginabasa ang 1 Timothy. Amen? Baliko na to, hinimo siya sa tawo, but man, nga gilihok ang ilang kasing-kasing by the Holy Spirit. Amen? Kung imong sabto ning Biblia, walay butang diri nga makadaot. Amen? I hope and pray na sabta na nimo. Walay bisag usa ka butang diri nga imong mabasa nga makadaot. It is always for the best alang sa matag usa. Muingon sila ayaw kay palabian ng Biblia kay makabuang na. Bisan pagtan-aw nimo sa mental hospital, wala gyud intawoy nasulod dadto tungod kay perti niyang basa o Biblia. Amen? That tells us that the Word of God
importante kayo ni sa ato ang kinabuhi. Balik ko na to, this should be our standard of living. Tunhuan nato nga ang matag pulong nga nakasulat dire tinuod ug insakto because balik ko na to, mga pulong ni sa Ginoo. Amen? The third question, do you believe that Jesus was born of a virgin? Amen? Again, these are very fundamental truth and doctrine. Pero kung mutuo ka nga it is between Joseph and Mary nga union, then you are wrong. Why? Kay nasayod ta nga ang union sa bayi ug lalaki ang equals ana makasasala nga kaliwat. Amen? When flesh and flesh ang union ana niya isala gina. But pasabot ana napanunod niya ang sala nga gikan kang Adam and Eve. Amen? And that's the very reason why kinahanglan it must be a virgin birth. Ang Holy Spirit ang nisulod dadto sa taguangkan ni Mary. Amen? Next question, do you believe that Jesus is coming back again to establish His kingdom? Mutuo ba kaniya na? Amen? Abi ninyo, ang Biblia nagisgot kini og pending destruction. Mo bitaw na no nga tiingon ta nga ang usa manggod sa parameters or usa ka timailhan nga hapit na mobalik ang Ginoo is that naay kagubot nga mahitabo. Amen? Kita siguro balita na lang man ang atong madunggan, mga balasahon. Ang last na to nga nabasa is that naatay balita nga tingon ang US Department ginos na daw kaayo ang mga bomba nga gikan sa Iran. And they are actually nagpakita now signs nga they are on the verge of defeat. Gikan daw sa day 1 ingon sila gamay na lang daw kaya ng lupad nga missiles nga ma-intercept. But actually, that is just in the news. Na ako'y amigo nga working in Abu Dhabi, daingon siya, nagkakusog man lang bomba diri oy. Mura mag from time to time, di wa na may pahuway, gasigi naman tagdawat, sigira daw sila dawat og bomba. And accordingly sa akong kauban sa hospital, who is working in abroad now, lahi po to yung lugar, ningon siya, halos wa nagiday undang ang missiles nga manglupad. Subot pasabot niya na lahi ang mong mabasa sa lain nga parte, lain po sa lain nga parte. But then in reality, grabe gyud daw kay kagubot. Grabe gyud daw kayo ang kahulga. Wala ningon si Jimbot, di na ta mag-ampo og kalinaw. Mag-ampo na tagagubot kay para mobalik na ang Ginoo. Amen? Because whether we like it or not, ang mga Hudiyo, no matter how strong they are, but in the last days, they are in the run for their lives. Amen? Moabot yun na silang kinabuhi, nga manago yun na sila kung aha ilang kataguan. Ang gikinahanglan na kay para mutawag sila balik sa Ginoo. Amen? Now, but then, maunay ato makita nga proseso na ikagubot sa kalibutan. Kung naa na gani worldwide chaos, kita diri, wala man tay labot sa gubat, pero daghan na kikinimog makita sa gasoline station, nagpatubil na rong panahon na. Daghan kay nimog makita sa groceries, nga naningkamot nagpamalit, hoarding. Wa tay labot sa gubot, pero nagubot ta sa lain nga pamaagi. Amen? Now,
One way or another, we are affected by that. Naay kagubot sa kalibutan tungod kay diha ang pamaagi ni Satanas through Antichrist nga ipadayag niya ang iyang kagalingon. Because he's going to promise world peace. Amen? Maunay bantayanan. The next is, do you have a firm footing on these truths? Amen? And next question, have you made up your mind to be dedicated and faithful to the Lord? Amen? Now, these are fundamental questions, but then it forms part sa atoang insakto nga doktrina. Amen? I hope and pray you will take hold of this doctrine. Amen? Kana bang dili unta ta maswayed away kung panalitan makahimamat kag tawo. Makahimamat kag tawo nga nakakurbata, gwapo tan-awon, maayo posturya, maayo mo istorya, and ingnon ka nga kana si Jesus Christ dili man na Ginoo, basig mutuo na lang pudayon ka. Amen? Dili man na tinuod nga naay virgin birth na hitabo. Wala may tinuod, di man na tinuod nga gi-resurrect niya ang kagalingon. It might be, ma-change dayon ang direction sa imong panguna-una. Amen? Mauna, baliko na to, nga giawhag ta. Let us take a firm hold sa ato ang pagtuo. Amen? Baliko na to, walay lain nga makaluwas na to. It is only Jesus Christ. Kung pananglitan, He was not born of a virgin birth. Baliko na to, ang gibutang sa Biblia is that kinahanglan, ang ihalad ni mo dito, alang bayad sa imo sala, it should be a blameless nga halad. No? Kana bitaw mga Hudiyo sa una, o maghalad sila sa Ginoo, para bayad sila mga sala, kay ibubo man na dadto ang dugo, no? Now, it should be nga ang ilahang halad, it must be blameless. Gikan from head to foot sa animals nga ilang ihalad, kinahanglan limpyo. Dili kagiron. No? Ingon ana ang ilang pamalaod sa una. And then, baliko na to, the only thing that can qualify as a sacrificial lamb is only Jesus Christ. Amen? Why? Wa siya'y bahid sa sala. He was not born because of the union of flesh. Amen? I hope and pray masabta na to na nga mga pagtuo. Understand, beloved, a belief is something you hold. A conviction is something that holds you. Now the question is, do these beliefs hold you? You will need a grip on them if you are going to war a good warfare for Christ and avoid wrecking your life. Now, if you're going to fight the good fight of faith, you will also need to have faith on trust in God. Doubts needs to be flushed from your life and replaced with dependence on God. Amen? Daghan kayo sa tuwa at times, dili na to malikayan, nga magduha-duha ta if God can truly deliver. Amen? Natay gipangayo sa Ginoo. At times, we are doubtful kung ihatag ba sa Ginoo. Amen? Now, baliko na to, mauni mga pamaagi that we can establish our intimacy with God nga atua siyang saligan kung unsay maabot sa tong kinabuhi. Hebrews chapter 11 verse 1 nasa screen natong basahon. Ready, read. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, no? God provides several principles for us that pertains to the issue of faith or trust in the Lord. Now, ato ang pagaisgutan karon, no?
we're going to discuss siguro several points regarding the principles about faith. Amen? Number one principle about faith is that, unsay gingon diri sa number one, ito dong basahon, ready, read. The source of faith is in the Word of God. Amen? Romans chapter 10, verse 17, ito dong basahon, ready, read. So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Ang matag usa ka nato, nagampo gid ta nga mutaas ang ato ang pagtuo. Amen? Many of us nagampo nga, Lord, i-increase ra gud akong faith. Pero naaga na yung mga problema nga mabot sa imong kinabuhi, maghimo din kag imong kagalingon nga desisyon. Dili na lang manggani ka makapanawag sa Ginoo for direction. Amen? Now, ingon ana gid ta sa ato ang pagkatinawhanon. Amen? Now, with this question, Now, with this point, giingnan ta, mapataas na to ang atong pagtuo pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Amen? Giawhag ta nga mahimo tang kung mahimo lang magbasa ta. Amen? Gingon pa nga ang pagbasa maunay pamaagi nga mutaas ang imuhang kaalam. Amen? Mauni siya'y pamaagi nga muraba og hinagiban nga ginabaid permanente ang imong utok. Mauna ang mga kaigsunan, mas mahimo kang sharp if you're constantly reading the Word of God. Amen? Mga kaigsunan, giawhag na to matag-usa, dili lang unta sa adlaw nga Domingo nga makatuntag abri sa tong Biblia. Kung dili, mahimo unta siyang parte sa atoang kinabuhi. Kanabang, like for example, pagkaon. Nahimo siyang parte sa tong kinabuhi nga tultulon gyud nato breakfast, tultulon nato paniudto, panihapon. Ingon ana pud unta dapat kaimportante ning pulong sa Ginoo sa atoang kinabuhi nga mahimo nato siyang normal nga routine sa atong kinabuhi. Ayaw i-normalize ning every Saturday or Sunday ra ka makabasa. It should be part sa atoang daily living. Kung gusto ka increase ang imong faith. Amen? By the way, the Word of God mauni kalanunon sa imuhang kalag. Amen? Mauni kalanunon sa imong kalag. Kung hatagan kag tsansa nga murag mutan-aw ka sa mirror pero makit-an nimo imong kalag, ang pangutana karong kahaponon, unsa ka katambok ka ang imuhang kalag? Kay basin unya sa imuhang pagkaunod nun, perti nimong tambuka, pero ang imuha ding kalag, perti ka malnourished. And why is that? Tungod kay every Sunday ramanggod po nimo ginapakaon. Amen? I hope and pray, hatagan na to siya og dako kayong bili. Amen? Now, number 2, diri siguro ta matapos, the summons of faith. We need faith to grow in the Lord and should desire it. Amen? Atua daw paningkamutan nga mutubo ta in faith diha sa Ginoo. And giingon pa diri kinahanglan pangayuon nato na sa Ginoo. Amen? Luke chapter 17 verse 5 nasa screen itong basahon. Ready, read. And the apostles said unto the Lord, increase our faith, no? Ang mga apostoles sa Ginoo nga sa kanunay taga-adlaw silang gakuyog sa Ginoo mismo. Nakita nila ang mga miracles sa Ginoo nga iyang gihimo. Nakadungog sila mismo at first hand sa iyang mga pagtulunan. Pero silang kabahin, ilahagyod gihapong gipangayo sa Ginoo, Lord, increase our faith. Amen? Now, mga kaigsunan, mausab na dapat ang atong prayer ngadto sa Ginoo. Let us pray to God, Lord, increase our faith. Amen? Importante kayo na sa usa ka Kristohanon.
Now, if you're praying for it, ayaw pod katingala nga naapoy mahitabo sa imong kinabuhi nga mga makaingon ka nga katingaladan. Amen? Like for example, gaampo ka sa Ginoo, Lord, mangayo ko nimo og taas nga pailob, amahan. You're asking for patience. That is good. Pero at the end of the day, nasuko ka sa Ginoo, Lord, ganun daghan makikog problema karon. Sayo pa sa buntag, naa na may problema ning salot sa kuwatubangan. Now, basig nakalimot ka nga nag-ampo ka sa Ginoo nga tas-on ang imong pasensya. Amen? Dili nimo mahibaw-an nga ning taas ang imong tolerance or ang imong patience kung walay problema mo abot. Amen? That is, maunay pamaagi sa Ginoo ang gauge na to kung ning taas na giday pod ang imong pasensya. Amen? Mao na ang mga kaigsunan, if you're praying for it, ayaw gyud katingala nga surang-surangon ka sa matag adlaw. Amen? Daghan kay mga butang oy nga makapawala sa imong pasensya. Mao na mga kaigsunan, when you're praying for it, anticipate nga naapoy mga problema nga moabot sa imong kinabuhi. No? Basig moingon na muha nga di na mo magampo og pasensya. No, magampo di tag pasensya, namo day problema moabot. No? But balik ko na to, importante kay na sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Amen? Salamat ta, Brother Dudong is around. Amen? Duha ni kadudong ang naa na to ron. Salamat kayo. The next, our service and faith, diri siguro ta matapos, no? How do we work for the Lord? John chapter 6, verse 28 to 29, nasa screen again, atong basahon, ready, read. Then said they unto him, What shall we do, that we might work the works of God? Verse 29, Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent me. Amen? Tuhuan na to, no? Let us have a good firm of belief sa ato ang Ginoo. Amen? Your faith in God can move mountains. Amen? Gingon pa diri, Hebrews chapter 11, verse 6 na sa screen. At ang basahon, ready, read. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Diri na ito masabtan, mauni siya'y ginapangita gyud sa Ginoo sa usa ka Kristohanon. Ang imuhang pagtuo. Amen? Your faith will greatly affect, no, everything sa tuang kinabuhi. It can move mountains of problems. Amen? Kung naatay dako kayong pagtuo. Amen? Now, naay mga kanibitang mag-test ka og tambal. Naanay siya ginatawag in science placebo effect, no? Naay 50 ka tawo nga gihilantan basta mag-test ka og usa ka tambal. Hatagan na nimog paracetamol ng 20 or 50 ka tawo. But then timan-an gid na nimo kay naa kay tawo didto nga patuhuon lang nimo nga imong gihatag siya paracetamol. No? Every time that you give a medicine to a patient, ingnon na nimo nga, o kaniha, ang aksyon ani, mao ni siya'y makapahatag og alibyo nimo. Mag-send ni cooling effect sa imong utok, mao na hinungdan, nga mawala imong hilanat. So, everyone, tanan 50 ka tawo, hatagan nimo ana nga tambal. But then, naay mga tawo, nga imong hatagan ato nga dili tinuod to nga paracetamol. Abi nimo, in reality, at times, naay mga tawo nga naulian bisag dili to tinuod nga paracetamol ang ilang giinom. Tungod kay
ang usa ka belief is that ang ilang giinom is makaayo. No? It simply tells us that if you have a good, firm belief na ay effect sa imuhang kinabuhi ang imuhang pagtuo. Amen? Siguro maglihok ang imong lawas. We do not know the function of the brain or the function of the body. But then masabtan nato nga ang uban na ay kaayuhan because they take hold of that belief. Amen? Christians, baliko na to, in everything that we do, makita lang sa Ginoo nga naa kay dako kayong pagtuo, naa ginay dako kayong kausaban. Amen? Bisan pa ang usa ka butang which started as a problem can end up a good thing if placed within the bounds of God. Amen? Daghan kay sa mga tao, problema sinugdanan. Pero at the end of it, matingala ka, kung imuhan ng ihalad sa Ginoo ang problema, kay imong gituhuan nga ang Ginoo makahatag og dako kayong solusyon, matingala ka ang paglihok sa Ginoo. Amen? Baliko na to, giawhag lang ta nga makabaton tag dako kayong pagtuo because diha gyud mulihok ang dakong gahom sa Ginoo. Amen? Bisan pag unsa imong gipangayo sa Ginoo, bisan pag unsa kadagko nga imong gipangayo sa Ginoo, kung wa kay pagtuo sa Ginoo, dili nimo makita ang paglihok sa iyang gahom. Amen? Baliko na to, maura gyud nay makapalihok sa makamot sa Ginoo. Amen? Let us have that fear this afternoon. Amen? Let us have that faith this afternoon. Let us all rise and let us bow our heads as we end this Sunday school. Most gracious Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this wonderful day. Salamat, Lord, sa imong pulong nga natudlo karon. Naghisgot mi amahan kabahin sa pagtuo. Naghisgot mi amahan nga kinahanglan na ami lig-on nga pagtuos bisan pa sa pinaka-basic nga doktrina as a Christian, O God. Salamat, Lord, for dying on the cross. Salamat, O God, bisan pa sa pagtan-aw kanamo nga angay ming luwasonon. Heavenly Father, forgive us for all the trespasses that we have done. And we are praying, Heavenly Father, panalangini ang imong mga anak karong kahaponon. We are praying, Heavenly Father, kung naa may usa sa amo amahan, bisan sa amuang kahuyangon, bisan sa among weakness, among ginapray kanimo, Lord, hatagi kami kalig-on sa among kinabuhing Kristohanon. Hatagi kami og kalig-on, Lord, sa among pagtuo. We pray, Heavenly Father, nga pinaagi sa imong pulong, mas makat-on pa unta mi sa imong nature, O God. Nasayod mi, Lord, nga ang usa ka pamaagi for us to have success and be victorious is that we need to exercise a good faith nga angay namong ipakita sa imuha amahan. We pray the Heavenly Father, give us a good, strong foundation with regards about faith. And susama sa mga apostoles amahan, pangayoon na mo kanimo karong kahaponon, i-increase ang mo ang faith diha kanimo amahan. Bless your people, O God. Bless the remaining of the church service. Bless among fellowship. Kung sa may gitaganan ni mga pagkaon, alang ka na mo amahan, ang mga ginapangamuyo, nga ikaw magabless nini, kining tanan ang ginasalig o ginapasalamatan, sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Sus, Diyos sa walay kangturan. Amen.